So, ngayong araw, nag-reset ulit yung Abyss. So, gagawin natin yan. Tinan muna natin kung ano yung mga boss ngayong version 6.7. So, may buff ulit. When a character deals cryo damage with charge attack, their attacks will unleash a shockwave. So, buff to kay Sandrone, I think. So, kung may Sandrone team kayo guys, for sure, mandali lang tong Abyss na to. Or anyone na cryo. Most especially Super Conduct. Mabilis yung ma-clear tong content na to. So, tignan natin yung buffs. So, ayan. Sa floor 11, sa first half, 60% cryo. Second half, electro damage. So, tignan natin kung ano yung teams natin na pwedeng gawin. Ayun. So, dahil sa first half natin is 60% cryo damage. So, mga kalaban natin, sa first chamber muna tayo. First half, Hydro, Hirichurl, tsaka Hirichurl Fighter. O wala namang immunity. Chamber 2, Ruin Drake. So, ito yung mga kalaban na lumilipad, diba? Tapos, kailangan sirain yung core para bumaba. So, kailangan dito is bow characters, which is abot din naman ni Sandrone. So, advantage. Tapos, Chamber 3, ito. Ito yung mga mobs sa Frost Moon. Yung mga bilog doon. Ito siya yung kulay puti na bilog. So, wala naman tong immunity. So, pwede naman kahit ano actually. Second half, ito, mga trooper ng Fatui. So, wala namang immunity. Ito, mga Inazuma na ninja. Wala ring immunity. So, wala naman siguro to kahit anong team. Chamber 3, Mech Osea. Advantage yung mga Fontainian, DPS. Pero, kaya naman to. Kahit hindi. Okay. So, for chamber, for floor 11, gamit tayo ng Sandrone team. Since ito lang naman yung ano ko DPS ko na cryo maliban kay Ganyu. Pero Sandrone team muna tayo para ma-utilize. And since siya rin naman yung banner ngayon, para malaman natin kung gaano siya kalakas sa Abyss. So wala akong premium team ni Sandrone guys. Wala akong Yaimiko. So nakaano lang ako dito. Free to play team. Yan, with Shilonen, Fischl, and Escoffier. So yan. Bali, manggagaling lang yung stellar conduct natin kay Fischl. Siya lang yung electro. Second half, electro damage. So, ang electro DPS ko lang naman is Flints sa ngayon Pwede rin ako mag-Chaska. So, C2 kasi yung Chaska ko guys. So, Flints na lang tayo. So, Flints with Colombina. Syempre, Sucrose and Cookie. Since wala po akong Inefa guys. So, yan yung team natin for floor 11. Yung items guys sa end na lang ng video ko ipapakita, okay? So, sige. Start na natin. So, sa buffs, kuha tayo ng elemental skill. Advantage kay Sandrone and Flints. So, ano pala to guys? Monolith defense. Sige, gawin na natin. Tayo apply. Skill. Ulti.
Okay. Ang konti pala. Second half. Okay, ulti tayo kay Colombina. Cookie. Then, ayan. Ulti tayo. So yun guys, ang bilis lang. Kasi siguro si Sandrone and Flins yata yung highlight ngayong Abyss. So para sa kanila mabilis lang to. So chamber 2 tayo. Crit buff. Okay. Ito na yung mga Drake. So papabayin natin sila gamit yung skill ni Sandrone, which is tutok niya lang sa wings or sa ice ata yan. Yun, bumaba na siya. Okay. Ito yung mga ninja. Radyan ko lang ng konti si Cookie para may buhay siya mamaya. Okay na yan. Nalimutan ko na kung anong klaseng kalaban. Kaysa pang rotation. Ayun. So, chamber 3 na tayo. Attack. Perfect guys. Ang ganda ng mga natin. Nakukuha nating benediction. Yung una, yung E-skill, skill damage, tapos crit, tapos ngayon attack. So, malaking tulong yun guys. So, kahit mag free-to-play kayo ng mga characters, kaya naman tong Abyss as long as makuha nyo yung magandang benediction guys. So, pala din ako nag-ulti. Okay. Prince. Ulti tayo. Ulti kay Cookie. Radyan lang ako ng konti sa kanya ulit. Then, Sucrose. Kill ko lang si Cookie guys. Kaso namatay na siya kay Colombina. So ayan, sa floor 11 natin. So mag-relieve muna tayo para sa floor 12. Tingnan natin kung makakapag-adjust tayo ng team comp. So sa floor 12, ang buff natin sa first half, character super conduct damage is increased by 200% and stellar conduct increased by 75. So obviously kay Sandrone nakafocus yung first half na buffs. So bukod kay Sandrone, syempre super conduct teams, depende kung sinong DPS nyo. Ayan yung buffs sa ngayon. And sa second half naman, Electro Charge is increased by 200 and Lunar Charge is increased by 75. So, mainly kay Flins nakafocus yung buff guys. And sa Electro Charge teams din. So, check muna natin yung mga opponents. So, first half, Thunder Wayob. So, magbibigay ito sa atin ng Electro damage. So, pwede tayo mag-Sandrone team dito since ang electro apply natin is sufficient lang. So, hindi siya efficient. So, effective to kay Sandrone.
makakapag-stellar conduct siya. So, first half ng Chamber 2 is Ruin Drake. Yung pa din yung Earth Guard. Ito pa rin yung lumilipad. So, yan, pati itong Aeon Blight. So, naalala nyo, nasa Stygian din ata to. I mean, sa Imaginarium. So, ito yung kailangan sirain yung core para bumaba. So, perfect kay Sandron ulit. Chamber 3. So, ito pala yon. Kulay black pala. Kulay itim pala yung local legend. So, sa floor 11 is kulay puti. Yung pala yung mobs. Ito pala yung local legend, guys. Nilagay nila dito. Kaya pala nagtataka akong bakit nasa floor 11 lang. Kasi usually kapag mga bagong bosses, mga bagong boss, nilalagay nila sa floor 12 as highlight. So, ito yan. So, for Sandron team talaga, yung first half. So, second half, Nodcry. So, kailangan dito ng lunar reaction para madali itong matalo. Magokenki. Wala naman tong required, pero ano to mabilis kumilos to So, Flins talaga. Ideal na team for floor 12. Okay. Ayan. So, Jade Plume is Electro pa din. So, okay pa rin si Flins. Then, Chamber 3. Ayun na nga. Dito na natin nalaman na si Flins talaga. Dahil dito kay Harden, Pipilpan Idol. Lunar Charge kasi talaga yung mabilis na ipang-clear dito sa boss na to. Icy, Tidebreaker, Super Conduct pa din. So, yes, yun na lang gawin natin ulit na team. So, Sandron team and Flint's team. Same comp pa din. Ay, mali. Official. Kay Flint's. Siguro ilalagay ko na lang sa dulo si Socros. Hindi pala siya dyan. Yan, si Esco pala. So, Flint's Columbina. Wala pa akong inefa guys pero siguro bala kong kunin. Ay, hindi pala. Lalabas na pala yung mga Shishnayan character. Cookie and Sucrose. So, ayan yung team natin guys. So, ER, okay na rin. Kayang wayo. As much as possible, ulti tayo kagad. Yan. Bibigyan tayo ng energy. Okay. Medyo matagal Hindi ko madadge yung mga ano nila. Okay. Wala pa tayong pang regen. Sana di ako mamatay. Ang kunat naman ng boss na to pala. Kunat niya. Siguro dahil sa immune. So okay, natagalan tayo dun guys. Kenki. So antayin natin. May uptime siya
go. 月を捧ぐ邪魔をするな。7号式モジュール63。足元に救われます。 Big ulti. ほら Dodge. 目を閉じて Yan, mag-ano na siya. 暗闇は怖いですか。 Lilipat siya. Ay, 離れてください。 hindi ko na-dodge. おとなしくしな。しっかり立ってな。 So, maglalabas siya ng ano dito. Ayan. 殴られたいの。吸引テスト開始。ほら暗闇は怖いですか。 So, may isa pa. お静かに。 Kaya na kay Flynn's team pala to. Dahil dito sa kalaban na to. 生きて新月が来る。待ちなさい。Hindi ko pala napakita yung ano, no? Yung opponents. Sorry. 目を閉じて夜ですね。ほら Hindi ko pala napakita yung opponents bago tayo nag-go. First. くだらない。じゃあ行くよ。食便に合う。一休みしたいわ。くだらない。 Kailangan natin yung core. ついてきて。平和調理。 Ultihan na natin to. くだらない。 So, I think kailangan natin sirain yung core niya, guys, para bumaba siya. じゃあ行くよ。食便 Pabay muna natin. ついてきて。 Yan. So, kailangan naka-bow kayo, guys, kung wala kayong Sandrone. Bow team. したいわ。いけるわね。データの10クラス翼よ。ついてきて。 Okay, next. So, second half. Kuha muna tayo ng energy. Saka ng health kay Cookie. Ano siyang buhay eh. おとなしくして。流れて。6308ユニット。夜分に失礼。お静かに目を閉じて。いや死の底へ。ほら Pang rotation. 輝け。映して。7号式モジュール63。目を閉じてお静かに死の底へ。さいや Madami pala to. 生きて早い。月を邪魔を Kala ko tapos na. 安全距離。目を閉じて夜ですね。ほら Okay. So, chamber 3 na tayo. Ayan, normal and charge attack damage bonus. Ayos to. くだらない。 So, ito yung bagong local legend. 平和調 Yung kailangan sirain yung drone. Ayan. 理。やりなさい。 Pwede nyo isabay yung boss habang sinisiraan nyo yung drone. Kapag may sun drone kayo, guys, ha. 一休みしたいわ。 Ayan. くだらない。演算開始。 Okay. Kamali ako dun. Hindi ko nagamit yung でも stocks. シャも満足させてあげる。ついてきて。くだらない。一休みしたいわ。滑稽。じゃあ行くよ。食便に派手な辛さ。くだらない。 So, madali itong boss, guys, kapag naka-sun drone team kayo. Kuha muna ako ng regen.
Hindi kasi ako naka-healing bonus na ano dito. Na circlet. 3月よ輝き移して超拡散形態安全区域足元にストーンについて Ah, okay. 目 Kapila. を閉じてお静かに死の底へ Padilipat yan. いや Ito yata siya, no? 6308ユニット安全 Aray ko. ほら死の底へ So, kay Fleece, mabilis lang to, guys. 目を閉じて暗闇は怖いですか 流れて通い月を Skip natin si Cookie. テスト開始お静かに So, yun guys. Tapos na natin ang Abyss for today's update. July 16. So, papakita ko lang guys yung ano natin. Character builds, artifacts, constellation. Yan, yung sa mga ginamit natin na character sa Abyss. So, yung Sandrone team natin. And Flynn's team. Yan. So, sa first half muna tayo sa Sandrone team natin. Ito yung items nila. Dali lang ha. Yan. So, Sandrone natin level 90. Talents niya 1019. C0. Artifacts, yung 4-piece na Disenchantment in Deep Shadow, yung bagong set na BIS niya. So, ito yung stats. Crit, Attack Sands, Attack Goblet, Crit Damage Circlet, Signature Weapon, nakuha natin. And ito yung ano niya, stats niya. 61, 237. 2k attack, 2.9k attack, konting ER, then EM, 279. So, yan. Silonen natin. Level 90, 110 talents, C0, Cinder Cities na set, 4-piece. Ayan. Naka-ER Def, ER Def, Def Sands with ER, Def Goblet, ER ulit, Crit, and Def Circlet with ER. So, yun lang naman yung kailangan ni Silonen. Def and ER. So, weapon niya, signature. Nakuha ko to kasi nung bumalik ako sa Genshin, nasa Natlan na. Nag-stop kasi ako sa Genshin guys ng almost 2 years ata. Then pagbalik ko, yun, ang dami kong tinapos na quest. So, nakapag-ipon-ipon ako sa Natlan character. So, invested ako sa mga Natlan characters guys. So, nagkaroon siya ng signature. Pero, best in slots nila na ginagamit is Favonius talaga. So, ayan yung stats niya. 3.9, almost 4k defense. 188 ER. So, ayan. Official natin, mid lang. I mean, weak. Kasi level 80 lang to. Hindi ako masyado nag-invest sa kanya. Level 80. 111.7. C4. C4 lang. And naka 4-piece golden troop. So, yan yung stats niya. 4 sub DPS. EM. Actually, dapat attack to. Kaso, naka-S ko kasi. Ayan, Electro Goblet. Ayan, so crit rate. Crit rate circlet dahil naka-Favonius siya na weapon. Favonius Warbow para mag-proc yung crit and makakuha tayo ng elemental particles for energy. So ayan, 167 ER, 187 EM. Escoffier natin. Talents is 110.9. C0. Naka 4-piece golden troop din. Sub DPS yung build niya. So, naka crit to. Yan. At
attack sans, cryo, goblet with crit, and crit damage with crit rate. Off-piece naman to. So ayan. Weapon niya is yung kay Hutaw, Staff of Homa. Pero for support, Scopier, kung gusto niyo lang utilize yung heal and cryo apply, pwede kayo magpa-Vonius and palitan niyo yung sans niyo ng ER. Pero sa akin kasi sub DPS siya. So ayan yung ratio niya, 61 to 56, 131 ER. Mababa to. Pero mainly for ano lang naman siya. For sub DPS. For damage. Okay. Then, second team naman natin for Flints. So, ito naman yung stats. So, Flints natin level 90, 1910. Dapat ni level 10 ko rin yung ano niya, skill. Kaso, pa-farming ko pa. C0, 4-piece, Knight of Skies Unveiling. Syempre, best in slot ng Node Cry carries. So, yan. Yan, may EM, Attack Sans, Attack Goblet, and crit damage, circlet with crit rate. Nakuha natin yung ano niya, signature weapon. Then ito yung kanyang ratio, 74.5 over 228, 100 ER on the dot, 159 elemental mastery, then 2.3 attack. Then sa Columbina natin, level 90, 110.9 talent, C0. Naka 4-piece Silken Moon siya, guys. So 'di ba ang best in slot niya is Obeyed, kaso wala akong na-farm nito. So dito ako nag-stick sa Silken, which is na-farm ko kasi to. Tsaka maganda yung mga nakuha kong pieces sa kanya. So ayan, perfect substats. Ayan, may crit, HP Sans na off-piece, HP Goblet onset, and crit damage with ER and crit rate tsaka EM na circlet. So yun, kaya di na ako nag-obeyed, nag-Silken Moons na lang ako kay Columbina. Weapon niya is Sacrificial Jade. Ito yung for low spender na players. Ito yung best in slot since ano to, battle pass weapon. Na R5 ko na siya, kaka-battle pass natin. So maganda kasi ito guys sa kanya, dahil kapag off-field siya, tumataas yung HP niya ng 64% and EM ng 80. So since off-fielder naman si Columbina, hindi naman siya tumatagal ng 5 seconds sa field, so na-utilize niya yung yung extra stats na binibigay nito, and crit rate din siya. So maganda yung Sack Jade. So ito yung ratios natin, 98 over 168, 159 ER, konti lang EM. So for Cookie, yan, level 80 lang din siya. Hindi ko naman to binibuild masyado. 111.8, C4 lang. Hanggat hindi C6, hindi ko sila ini-investan guys. So naka 4-piece gilded. Mga nabuo ko lang to sa strong box guys. Di naman ako nagpa-farm ng gilded. So ayan, substats. Ayan. HP Sans, dapat ER Sans kaso wala pa lumalabas. So hindi ko rin naman yung sinasadyang i-farm. So HP Sans, EM Goblet na offset, off-piece, and crit rate. Crit rate na circlet since naka Favonius Sword siya para makakuha tayo ng particles, okay? Ayan yung sino to? Maya ka na. So ayan yung stats natin, 57 crit rate, 165 ER, 348 EM. Lastly, Sucrose, 110.12 C6, and naka 4-piece VV. So yan, substats niya. Actually, di ko rin to pinafarm. Strong box lang din to, mga to. Crit rate EM, crit rate ER, EM Sans,
EM Goblet with crit rate, konti lang. And EM Circlet of Peace. So, yan. Siyempre, TTDS para sa buff ng DPS natin. 3-star weapon lang, R5. Lahat naman siguro tayo meron na yan. Thrilling Tales of Dragon Slayers. So, ito yung kanyang ratio. Mababa ER pero decent na yung EM niya. So, yun lang guys sa builds ng mga characters na ginamit natin for this update. Abby 6.7. So, yun guys. Thank you sa panonood.